Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangganang sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Bueno po, magandang hapon po sa inyo lahat. Bagamat makulimlim at maambon po ang ating hapon ngayon. Although kanina pong umaga, napakaganda po ng panahon. Pero ngayon po ay medyo may kalat-kalat na pag-ulan. Tayo po ay nasa panghapong edisyon ng ating pong programa. Sama ka na, kabayan, para po sa kaunlaran. At muli, ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Muli po tayong magsama-sama sa ating panghapong pagtalakay sa mga importanteng issue ngayon pong araw na ito. Tayo po ay mapapanood at mapapakinggan sa ating pong Facebook at Facebook page at YouTube channel. At pero bago po yan, ang ating pong pagtatalakay ng mga importanteng impormasyon, huwag po natin kalilimutan i-like, i-share at i-subscribe po ang ating programa dito po sa Margo TV Philippines. Okay. Rocky Onas ng Chaong Quezon, kumusta kayo at ang ating mga kasamahan dyan? Laging nakikinig po itong ating mga kasamahan dyan sa lalawigan po ng Quezon. Gandang hapon, CCW Cardona. Gandang hapon po, Lourdes Marantal at sa iba pa nating mga kasamahang nakikinig at nanonood. At welcome po sa ating programa sa kalagayan po ng ating panahon. Bakit ba medyo makulimlim at maulan? Sapagkat yung pong epekto nitong si Typhoon Guring, bagamat ito ay nasa itaas na bahagi ng Northern Luzon na nasa signal number 3 po sila. Ito naman ay malayo dito sa atin, pero ito pong nararamdaman natin ay epekto po ng hanging habagat. Dulot po nitong si Typhoon Guring. Kaya mag-ingat po tayo at sa mga magi ito pong eroplano, yung mga flights natin sa eroplano, mayroon din mga pinagkansela. At syempre, nagpalabas po ang Philippine Coast Guard ng suspension sa paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pangdagat dito sa mga lalawigan ng Batangas, sa lalawigan po ng Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon at Northern Quezon. Hindi po kayo dapat lalabas, hindi kayo dapat maglalayag pagkat mayroon pong sinuspindi po ng Philippine Coast Guard. Dahil po sa malakas na alon, dala po na epekto ng Typhoon Guring na nagpapalakas po sa hanging habagat. Huwag na po tayo magpumilit. Pag sinabi po ng Philippine Coast Guard na suspendido po ang biyahe nitong mga maliliit na mga motorized boats, lalo na po yung mga pampasahero. Hindi pa nagtatagal, mayroon pong nangyari dyan sa may bandang Quezon. At marami po ang namatay. Huwag na po tayo magpilit. Pag sinabi po ng Philippine Coast Guard na suspendido po muna ang biyahe, sundin po natin. Pagkat baka malagay po tayo sa peligro, malagay po tayo sa alanganin, kawawa naman po ang mga kababayan natin na nakakaranas po ng ganitong mga aksidente. Ang abiso pong iyan ay pinalabas kanina pa mga alas 5 po ng umaga. Actually, base po sa forecast ng Pag-asa, sa malakas na gale force wind na inaasahan pong apekto sa western at southern seaboards ng Southern Luzon. At bagamat nasa may Babuyan Island po itong si Guring, pero apektado po tayo ng hanging habagat. Kaya yung ating po mga passenger boat o maging mga fishing boat man na may bigat na 250 gross tonnage,
or less, o mas mababa pa. Yung mga motorized passenger boat, lalo na wag na po tayo magpumilit na pumalaot o maglayag. At nang makaiwas po tayo sa anumang peligro sa ating pong maalon na kadagatan. Wag na po tayo magpilit at nang medyo salbado po tayo. Okay, sa iba po nating mga impormasyon o yung pong nangyaring road rage. Dito po sa medyo controversial ito yung lalaki na binunutan ng baril yung isa pong siklista. Naku, ay napakarami pala mga siklista na gustong tumulong po dito sa siklista na ito, pati LTO at maging ang lokal na gobyerno po ng Lungsod Quezon, si Mayor Joy Belmonte. Ang sabi po doon sa siklista, huwag kang matakot, lumutang ka. At itong si Abogado Raymond Fortun, nagsabi na siya mismo ang magsasampa ng kaso. Aba, ay biro mo yan. Isang batikang abogado na nag-o-offer ng kanyang serbisyo para masampahan po ng kaso. Ito pong isang lalaki na ang sabi, nagkaroon na sila ng pagkakaareglo o nagkaroon na sila ng areglo noong siklista. Pero iba po ang mga naging reaksyon. Ito pong sinasabing retiradong member ng PNP, si Wilfredo Gonzales, kitang-kita naman sa video na binunutan niya ng baril at halos tutukan na po yung siklista. Ikinasa at akmang babarilin ang walang labang siklista. Ngayon, ay linawin po natin hindi po ito retired PNP personnel. Ito po ay dismissed PNP personnel. Pag na-dismiss, iba po yung na-dismiss saka yung retirado. Pag sinabi mong dismiss, sinipa po sa serbisyo. Bakit? May dahilan. At nalaman po natin na ang dahilan po ng kanyang pagkakatanggal sa serbisyo, meron yatang dalawang Chinese na nakatakas o pinalabas. Yung mga Chinese na yun ay involved sa drugs. Yun po ang kanya naging kaso. Kaya hindi lamang po siya, may mga kasama pa siya mga pulis na na-dismiss din dahil po doon sa kasong yan. So, lilinawin lang po natin, iba po yung na-dismiss nagretiro. Kawawa naman yung mga nagre-retiro, ganyan pala yung mga retired police personnel. Hindi po yan retirado, yan po ay dismiss. Base po sa lumabas na mga impormasyon. Itong si Wilfredo Gonzales ay dismissed police personnel. Sinipa po sa serbisyo. Alam niyo po itong problema po sa kalsada, marami na pong nangyari na ganyan. Marami na po mga insidenteng nangyari na dahil lang sa hindi pagkakaintindihan sa kalsada, nagkaroon po ng ganitong mga sitwasyon. Kaya tayo po mga nagmamaneho, kayong mga nagmamaneho, kinakailangan maiwasan po natin na tayo maging biktima po ng ganito o tayo mismo yung aggressor. Kinakailangan umiwas po tayo, wag masyadong mainit ang ulo. Alam mo kung minsan, gaya po nitong ginawa nitong mama na ito, kung meron siyang baril, napakalakas ng loob. Kung wala lang baril, abay baka makipagsuntukan lamang sa kanya yung siklista. Daanin na lang sa suntukan. Pag suntukan, okay lang. Patas ang laban. Pero pag may baril, abay lugi ka. Pagkat pag may baril, medyo delikado na po yan. So, yung pong mga ganitong bagay, kailangan po, umiwas po tayo pagkat ang sabi nga niyan, maging ikaw yung nakalamang o kaya ikaw yung nalamangan, pareho ring masakit ang ulo. Masakit ang ulo pag nagkakaroon o nakaharap na po sa mga asunto, sa mga ganito problema. Kaya kinakailangan po iwasan. At wag na po tayong magpadala sa, kung minsan yung iba mayabang din nadadala sa yabang na kung meron siyang baril, ayan, paglabas niya sa sasakyan, may bit-bit ng baril at
ganyan yung mga matatapang. Pero ngayon, kahit anong tapang mo, pag may problema ka na, abay lumalambot. Pag ikaw may problema na, ay nawawala na yung tapang mo. Anong tapang mo diyan pag ikaw nakontrobersya na? Lalo ngayon may social media. Ito malaking advantage pag mayroong social media. At tayo pong mga mamamayan pag social media na, pag na-viral ka, patay kang bata ka. Nakakahiya. So, kinakailangan po yung mga nagmamaneho, mag-ingat po tayo at umiwas po tayo sa ganitong gulo. Pagkat pag na tayo sa gulo, maging tayo ang biktima o tayo yung aggressor o nakabiktima, pareho pong epekto niyan Pareho po epekto. Pagkat parehong masakit ang ulo. Although may kasabihan, pag ikaw namatay, dead man tell no tales, pero masakit pa rin ang ulo nung nakamatay. Siyempre may kaso siya at makukulong. Matatandaan po ninyo yung may sasakyang may sasakyang maliit na sasakyan. Anong sasakyan yung DJ? Na yung nakasakay, nagmamaneho ay Reserve Army. Siyempre, malakas ang loob niya, Reserve Army. Meron siyang baril at meron siyang nakaengkwentro sa kalsada, binaril niya yung biktima tapos tumakas siya ngayon. At dumaan siya ng NLEX hanggang sa doon sa dulo, doon siya nahuli na. O anong nangyari sa kanya ngayon? 'Di ba? Nagsisi siya at nakakulong siya ngayon. So, ganun po. At yun namang mga nagiging biktima, malaking problema rin sa kanyang mga kaanak. Pero ikaw na buhay, ikaw yung nakaasunto, ikaw yung nakakulong, malaking problema. At ito po mga ganitong mga sitwasyon, pwede po natin itong maiwasan. Pwede po yan na maiwasan kung babawasan natin yung yabang, babawasan natin yung init ng ulo. Siguro pasensya lang. Ako nangyari to sa akin alam mo, bumunot ako sa galit ko doon sa driver nung aking nakaengkwentro. Bumunot ako ng kamay. Kamay ang binunot ko, wala akong baril Binaril ko siya ng kamay ko at siya naman kunyari tinamaan. Nagtawanan na lang kaming dalawa. Ganun po, pasensya. So, wag nating daanin sa init ng ulo, wag po nating daanin sa yabang para makaiwas po at hindi tayo malagay sa alanganin at hindi po tayo malagay sa kontrobersya o sa sakit ng ulo. So, yan po ang ating masasabi, ating advice sa ating po mga tsuper, sa ating mga motorista. Sa side po ng ating Land Transportation Office o kung anumang ahensya, bagamat nagkaroon sila ng areglo, kinakailangan mapatawan pa rin ng kastigo kung sino man po ang involved dito na dapat pong maparusahan. May baril siya. O di ang ginawa po ng PNP, kinansela yung kanyang permit to carry, yung kanyang LTAP, yung license to possess, and yung kanyang permit to carry firearm. So, sa bahagi po yan ng PNP at sa bahagi ng LTO, siguro, pag mga ganitong driver, ganitong mga individual na hindi po dapat mga mainitin ng ulo at may mga kayabangan, may mga hangin, So, dapat siguro wag nang bigyan ng lisensya sa pagmamaneho. So, ito po ang mga consequence na pwede nating abutin o pwede nating mangyari po sa atin kung hindi po tayo mag-iingat. Kaya kinakailangan po ingat po tayo at wag na nating pairalin po yung init ng ulo, lalo tsuper. Alam naman natin pag nag-apply ka ng lisensya, hindi naman kagaya ng sa pag-apply ng baril na ikaw merong tinatawag na
yung kailangan mo mag-examine kung ikaw nararapat, may neuro examination ka. Pero pag nakapasa ka sa neuro examination, ibig sabihin, sa mga ganitong sitwasyon, kaya mong i-confront ng hindi po dadating o hindi magkakaroon ng ganitong masamang sitwasyon na apektado po lahat, whether you are a victim or you are an aggressor. Okay? So, patuloy po tayo sa ating programa at sa kautusan po, sa iba pa mga impormasyon. Kautusan po ni Pangulong Marcos sa BOC o Bureau of Customs. Kanina po 'yan sa ginanap na pagpupulong sa Malacanang, inutusan po ni President Marcos ang Bureau of Customs na mas lalo po pong paigtingin, palakasin ang pagsasagawa ng mga pagsakyada sa mga warehouses na pinaniniwalaang nagkakaroon ng hoarding o pagtatago po ng mga supply ng bigas o siguro pati na asukal at iba pang mga produkto na kinakailangan po ng ating po mga kababayan. So ang sabi po ni Presidente Marcos, kinakailangang palakasin pa, paigtingin pa po ang operasyon. At alam nyo, nag-anunsyo po ang BOC, ang Bureau of Customs sa pamamagitan po ni BOC Commissioner Benvenido Rubio na mayroon pong existing reward system sa ilalim po ng Customs Modernization and Tariff Act. Ano po yung reward system na yan? Kung ikaw po ay isang tipster, ikaw ay makakapagturo ng isang warehouse, kunyari na maraming mga nakatagong sinako ng bigas, gaya po nung nakuha nung isang araw dyan sa May Bulacan, na nasa mahigit 200,000 na sako ng bigas. Kung ikaw ay makapagtuturo ng ganyan at yan marireid, halimbawa nag-conduct ng raid ang BOC at nakuha po yung mga bigas, mga sinakong bigas, gaya po nitong nangyaring ito. At yan may auction, may benta po ng ating pamahalaan. 20% po ng aktual na kabayaran o benta sa mga na-auction na mga recovered goods mapupunta po bilang reward, bilang gantimpala sa mga nagturo po ng nagbigay po ng impormasyon leading to the recovery of mga ganito pong mga produkto gaya po ng bigas, So 20% ay kung ilang milyon o bilyong halaga, abay 20% yan mapupunta po sa tipster. Kaya kung ikaw ay wala rin lang ginagawa, maghanap ka ng mga bodega na pinaniniwala ang mayroong itinatago na mga bigas o kung ano mga goods na naandyan, mga kalakal na naandyan, na ito pong mga ginagawang hoarding na ito, itong mga ginagawang pagtatago po ng supply ng bigas at iba pang mga produkto, siya po ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mahal po ang presyo. Pagkat yan po ay mga artificial shortage. So tulungan po natin ang ating pong pamahalaan, lalo na sa ito pong smuggling na ito ng mga agricultural products. Pero bakit BOC lang? Bakit BOC lang ang inatasan na paigtingin po ang kampanya? Hindi ba meron tayong anti-smuggling group at yung Presidential Anti-Organized Crime Commission? Bakit hindi po magtulong-tulong ito? Naandyan ang PNP, naandyan ang National Bureau of Investigation. Magtulong-tulong sila. Pagtulong-tulungan po ito. Or kung hindi, magkaroon ng interagency anti-smuggling group para mahinto na po ito once and for all. At isalin nyo na rin kami para kami naman ay magbabantay kung talagang tama naman yung nangyayari. Baka naman mamaya niyan nagagamit lang itong operasyon na ito para magkapera din yung mga
nasa operating group, ano. So sana hindi na mangyari po yung mga naunang na mga eksperyensya natin na kaya pala masisipag mag-operate pagkat meron silang kinikita diyan, ha. So ang utos po ni Pangulong Marcos, paigtingin, palakasin po ang operasyon laban po sa hoarding at smuggling. So merong 20%, ulitin ko, ang 20% na yan na pwede pong magsilbing reward, base po kung magkano ang makukumpiska at nai-auction, naibentang mga bagay-bagay na na-recover. Yan po ang mapupunta po sa mga nagtuturo. Malaking ano rin yan, kung iisipin malaking kita rin yan sa ating mga kababayan kung meron po mga ganyan. At siyempre, yung pong ating mga autoridad, mas sisipag at makikita natin na sila ay talagang gumagawa pagkat meron silang mga impormasyon na natatanggap mula po sa publiko, mula po sa ating mga kababayan. Bueno, ang sabi nga po niyan kailangan ang impormasyon po, ang partisipasyon ng publiko para po dito sa mga ganitong mga kampanya ng ating pamahalaan. Okay? So, sa iba po nating mga balita at impormasyon, alam niyo po, may proposal po na amyendahan ang procurement law upang mas lalo po daw mapabilis yung tinatawag na government spending, ano? Pag sinabi pong government spending, dapat yung paggastos ng gobyerno ng tama, kasi mayroong mga paggastos na hindi naman tama, ang kinakailangan pong mas mabilis, ano? Pagkat kung mabilis po ang government spending, gumagalaw po ang ating ekonomiya. Pero may proposal po na amyendahan ang procurement law upang mangyari po yung mga pagbabago. Yung mga pagbabago na hindi po nahahadlangan nitong mga temporary restraining order. Gaya halimbawa po sa LTO, nangyari po yan sa ating pong LTO na yung ating plastic license card na-stop, nahinto pagkat nagkasuhan po yung mga kumpanya na kasali po dito sa bidding process sa pag-award po ng plastic supply po ng plastic cards. Nakaapekto tuloy sa atin pagkat yung ating mga lisensya na ini-issue po ng LTO sa ngayon ay para pong, sabi ko nga, parang placard sa rally, napakalaki, ha. Pag ginamit mo para kang magwewelga, napakalaki ng iyong placard pagkat yung pong ini-issue papel, yun ang pinapaano ng iba, yun ang kanilang laminate para hindi po masira. Ngayon, yung pong yung pong supply ng plastic cards nahinto po dahil sa TRO na ipinalabas po ng korte, ng local court. Ngayon, dito po sa amyenda na pinopropose po ng Department of Budget and Management, dapat wala na pong ganyan, hindi na po i-entertain ang ganyan at malima na lamang daw po doon sa kataas-taasang hukuman o sa Supreme Court. Yun na lang ang pwedeng mag-issue ng TRO. Alam nyo, napakahirap kumuha ng TRO sa Supreme Court. At ito po mga TRO ganito, baging sa iba po mga transaksyon sa gobyerno, pag nagkaroon po ng TRO, siyempre nakapending po ang implementasyon. So, yan po ang isa sa amendment na kanila pong naiisip at kanila pong nais na baguhin. Bueno, ikaw ba ay kasali sa 4Ps? Bueno, makinig ka po rito sa balitang ito. Ang ating pong pamahalaan
upang matulungan pong makabawa sa kahirapan sa pamamagitan po ng conditional cash transfer, community-driven development and sustainable livelihood. Malaki po ang alokasyon para sa 4Ps o yung tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nasa 112.84 billion pesos. Napakalaki. Kung ikaw ay kasali, nakakasiguro ka na sa iyong tatanggapin. At maliban po dyan sa 112.84 billion pesos para po sa 4Ps, nasa 5.6 billion naman sa Sustainable Livelihood Program. So malaki po ang alokasyon ng ating gobyerno para sa security program ng Department of Social Welfare and Development. Ang target po kasi ng administrasyon, ito pong administrasyon ni Pangulong Marcos ay mapababa ang poverty rate. Mapababa daw po yung poverty rate, yung rate ng kahirapan to a single digit of 9% sa darating na 2028 o sa pagtatapos po ng administrasyon sa 2028. So ibig sabihin, mapababa po ang poverty rate na nasa 9% na lamang. Yan po ang target ng ating pong administrasyon. At kaya nga pinadagdagan po nila itong pondo para sa para sa Social Protection Program sa susunod na taon 2024. At bahagi nga po niyan ang hinihinging 209.9 bilyong pondo ng administrasyon na i-implement po ng DSWD para sa mga programa ito for 2024. At mula po sa budget na yan, nasa 56.45% ang gagamitin para sa strategic grouping ng DSWD flagship social protection projects upang yun nga po sinabi natin na matulungang makabawas po sa kahirapan sa pamagitan po ng conditional cash transfer. So malaki po ang pondo ng ating gobyerno para sa taong 2022. At sa ating po mga senior citizen, kumusta po ang ating mga senior citizen? Mayroon din pong 49.8 bilyong alokasyon para po sa kanilang pensyon. Ito hindi naman lahat ng senior citizen talagang nakakatanggap. Marami rin namang mga senior citizen na hindi nakakatanggap. Pero ang priority po nila ay yung indigent senior citizen. Yung mga naghihirap na mga senior citizen natin. Although halos lahat naman mga senior citizen natin na problema po sa kanilang mga maintenance. Pero kung lahat na ibibigyan, ay hindi na po kakayahin ng ating gobyerno kung lahat ay bibigyan. Kaya ang lang po nila, binibigyan lamang ay yung mga indigent senior citizen. Pero meron po silang inallocate na pondo para po sa ating senior citizen na abutin po ng 49.8 billion. Yan po ang alokasyon para sa kanilang pensyon. At tayo namang kayo po mga nasa 4Ps, huwag masyadong iasa sa ating gobyerno. Rin kayo, huwag yung naghihintay na lang ng inyong benepisyo. Kinakailangan mas maganda nga yung halimbawa tumatanggap ka ngayon ng benepisyong ito mula sa 4Ps program, mga after ilang years wala ka na diyan. Ibig sabihin, ikaw ay umasenso na. Ikaw ay hindi na nangangailangan na suportahan po ng ating gobyerno mula po rito sa programang ito. Mas maganda po yung ganun. Kinakailangan tayo ay mag-achieve. Kailangan gumalaw din tayo. Hindi yung puro tayo asa sa gobyerno. Alam mo, ang sabi ng iba, mabuti pa sila mga patamad-tamad, tumatanggap ng ayuda, tumatanggap ng suporta sa ating pong pamahalaan. Pero kami, mahirap din naman kami, pero kami nagsisipag at hindi naman kami tumatanggap ng anumang ayuda sa ating pamahalaan. Yung po mga ganon. Pero wag na po tayong sumama ang loob. Ang importante, kaya tayo ay hindi tumatanggap ng ganyan pagka tayo ay mas mainam para sa kanila. Okay? So, yan po ang mga latest natin sa ginagawa pong pagbalangkas ng pondo ng ating pong gobyerno para sa 2024. At
Sana po ay maging tama, maging maayos po ang ating pong budget para sa 2024. Saan kaya kukunin ito ng gobyerno? Ano? Yung ganong kalaki ng pondo. Bueno, wala na po tayong oras at tayo po ay pansamantalang mamamaalam muli sa ating pong panghapong edisyon ng ating programa. Sama ka na kabayan, tayo po ay muling babalik po bukas sa isa na namang edisyon ng ating programa. Sama ka na kabayan, sandigan ng mamamayan para po sa kaunlaran. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay, nagsasabing maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo at medyo madulas ang kalsada. Thank you. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.